Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So dire-diretso na po tayo, no. Meron po tayo ditong kinuhang board sa LBC. Ito po ay galing pa sa sa Nueva Ecija, no. San Jose City, Nueva Ecija. Okay? So ito po ay board ng LG na smart inverter na refrigerator. Okay? So mahalaga po itong topic na i-broad out ko sa inyo maya-maya lamang. Ito po ay patungkol dito sa napakainit na issue ngayon ng mga technician sa social media, lalong-lalo na doon sa ating kaibigan babanggitin ko na si Sir Emo, JDL na kasi maraming mga kababayan nating technician na nag-send sa akin ng video ni JDL na ang caption ho kasi hindi ka matatawag na technician kung hindi ka marunong mag-repair ng board. So maraming nag-react doon. Binasa ko lahat ng comments, pero nung pinanood ko ho yung video ni Sir Emo, wala naman ho ako nakitang problema doon sa sinabi ni Sir Emo, no? Yung caption lamang na hindi ka matatawag na technician kung hindi ka marunong mag-repair ng board. So maya-maya lamang kasi inaabangan ng ating mga kababayan na technician yung sa loobin ni Kamaster kasi idol nila si JDL, idol din nila tayo. Ngayon, gusto din nilang makuha yung sa loobin ni Kamaster. Ano nga ba ang masasabi ni Kamaster dito sa usapin na mainit ngayon sa social media na hindi ka daw matatawag na technician kung hindi ka marunong mag-repair ng board? Sasagutin po natin yan maya-maya lamang. At ito po, yung gagawin po natin ngayon ay related po ito doon sa issue na, yun nga, ulitin ko, hindi ka daw magiging technician kung hindi ka marunong mag-repair ng board. Now, balik na ho tayo dito. So, paandarin na po natin, ito po ay board ng LG. Yan. At ako po ay naglagay ng fan kasi po related po ito dito sa ating issue, mainit na issue. Yan. So, mukhang misinterpret lang ho nila yung video ni Sir Emo, no? Ganun nga. So, paandarin na ho natin. Ready na ho tayo lahat. Okay? Paandarin natin para ikangay yung ating video ay dire-diretso. Kasi marami kong sasabihin mga mahalagang bagay. Okay? Paandarin natin. Boom. So, para lumabas ang error, pipindutin lamang ho natin dito sa kanyang push button. Yan. Yan. So, titingnan natin kung ilang blinks ang lalabas, then saka ho tayo doon kukuha ng Ayun. Ayan, so nakita nyo mga kamaster, no? 7 blinks po ang nakikita nating error. So alam naman natin na kapag 7 blinks, ang ibig sabihin niyan, may problema ho yung ating, dalawa lang yan, no? Tuturo ko sa inyo, although may mga video na ako nito. Kapag 7 blinks, ang problema lamang ho yan dalawa. Ang posibleng problema ay dalawa. Itong itong filter capacitor ng ating IPM at itong IPM. Okay? Dalawa lang ho yan. Kaya bumili na ho tayo kahapon ng filter capacitor. Ayan. So papalitan ho natin siya mamaya-maya naman ng filter capacitor, no? Kasi alam ho natin yung alam natin ang trouble kapag 7 blinks. Pero dadagdagan ko ho yan mga kamaster, no? Kapag 7 blinks, no, maaari din palang fan. Yung fan gumagana yan, no? Yan. So dadagdagan ko ho yung kaalaman ninyo ha mga kamaster. Doon sa video ko, ang sabi ko, kapag 7 blinks, dalawa lang ang problema niyan. Filter capacitor, yan, ng IPM o di naman kay IPM. Okay, pangatlo, eto na ho, no? Base ho sa ating experience, no? Naka-experience po kasi tayo ng good naman yung 7 blinks ang lumalabas, pero good naman yung filter capacitor, good naman yung ating IPM, pero nung nalaman natin shorted ho pala itong itong ating evaporator fan. Kasi sabi ko nga sa inyo, gagana naman ho ang ating system, ang ating board kahit wala itong ating evaporator fan. Gagana po 'yan. Pero kaya lamang pala lumalabas yung 7 blinks kapag short circuit itong ating evaporator fan kasi meron pa ho itong board dito. May mga inilabas na ho akong video yan ha. Ayan. So maya-maya lamang kapag gagaling mga kamaster, no, compressor hindi gumagana kapag 7 blinks kasi pina-check na ho to ni sir. Yung ating customer sa Nueva Ecija, 7 blinks ang lumabas, ang hatol ng technician ay compressor, hindi po. Kaya nag-atubili si sir na ipadala na nga sa atin to dito sa Bulacan para ma-diagnose kung ano talagang totoong problema. Ang problema lamang ho ito, ano ba yun? Filter capacitor lamang ho, nawala na. Wala na yung filter capacitor. Yan. Ito lamang ho ang problema na nakita natin kasi 12 volts na lang ho. Dapat amang makukuha natin dito ay 14 volts mga kamas. Ito po ay may value na 25 volts, 220 microfarad. Yan. So, off na natin ha. Paalala ha, kapag 7 blinks, filter capacitor ang problema niyan or IPM, at yung pangatlo, i-check nyo rin yung evaporator fan kasi pag shorted ang evaporator fan board, yun nandito sa loob yung board, magsi 7 blinks po yan ha. So, dadagdagan ko na tatlo na yung trouble, hindi na dalawa. Filter capacitor pag 7 blinks, pangalawa, IPM, at pangatlo pag shorted yung board sa loob mga kamaster. Okay? So, i-unplug na natin to. Unplug. Yan. So, balik ho tayo dito sa mahalagang usapin na talagang talaga dinibdib ng ating mga kababayan technician, yung post ni Sir Emo na hindi ka magiging technician kapag hindi ka marunong mag-repair ng board. Ito naman nasa loobin ko dyan. Okay? Ang mga technician, may mga kanya-kanya po tayong level. Okay? Sabi ko nga, wala ho akong nakitang, hindi sa kinakampihan ko si Sir Emo, si JDL, pero wala naman ako nakitang problema doon sa
video niya. Yung caption lang na para bagang lalabas, ano ba yan? Maraming tumaas kasi ang kilay na, ano ba yan? Ba't parang ganyan ang caption na hindi ka magiging technician pag hindi ka marunong mag-repair ng board? Hindi po. Ito ang reaction ko dyan. Ang technician, may kanya-kanya po tayong level. Pag sinabing level, depende kung anong nasa level ka ng pagiging technician. Kasi halimbawa ako bilang technician, nag-aral po ako ng kolehiyo, nakapagtapos po tayo ng kolehiyo, nakapag-OJT po ako. So nung nag-OJT ako, wala akong alam. Theory lang eh. Nung nag-OJT na ho tayo, doon na tayo nagkakaroon ng unti-unting kaalaman pagdating sa refrigeration and air conditioning plus yung electronics, no? Kasi parang lalabas doon sa caption, kailangan mo pa talaga mag-aral ng electronics para maging technician ka. Hindi naman po. Nasa tao lamang ho yan. Kung gusto mong dagdagan, halimbawa aircon technician ka, kung gusto mong dagdagan yung kaalaman mo sa electronics, pwede naman ho kayo mag-aral. Kalayaan nyo po yan, choice nyo po yan. Kung gusto nyo palawakin yung inyong kaalaman pagdating sa HVAC, sa refrigeration, air conditioning, heat ventilation, refrigeration, pwede naman ho kayo mag-aral, no, ng electronics para yan sa karagdagang kaalaman na magbibigay din sa inyo ng journey para makapag-troubleshoot ng mga board. Now, ang technician, by level yan. Halimbawa, marunong ka sa installation, no? Kasi tayo po ay nag-Saudi ho ako eh. Supervisor ho tayo doon. Ang hawak po nating doon, tatlo. Ang hawak nating division, tatlo. Maintenance, hawak po natin yon. So tayo po ang nagdi-disperse ng mga tao sa maintenance. Pangalawa, sa installation. Okay? Pangatlo, sa sa ducting, maintenance. Okay? Installation at saka ducting. Kaya ko nasabi na ang technician ay by level. Ito po kasi yon. Yung maintenance namin, sila yung tagapunta doon sa mga site namin na may mga problema after ng installation, yan, after ng pagkalipas ng ilang mga buwan, nagkaroon ng problema. So ang maintenance namin ang pumupunta para ayusin yon. Ngayon, siyempre ibang level yon. Kasi itong maintenance namin, marunong to sa maalam to sa yung mga Pakistani, marunong sila sa troubleshooting, talaga nagre-repair sila ng mga compressor, yan. Pero hindi sila nagre-repair ng board. Kasi sa Saudi ho kasi, kapag may board na problema, hindi na nila hindi na nila pinag-aaksaya. Ang daming lamok, diba yun? Wala yung natin, wala yung katul natin. Sa Saudi ho kasi, hindi namin pinag-aaksayahan ng panahon yung pagre-repair ng board. Okay? Pag sira ang board, palit agad. Kasi customer choice yan eh. Ang gusto ng customer, palitan nyo agad yan. Gusto ng Arabo, palit agad. Ayaw niya ng repair, di pwede, hindi over yan doon sa Saudi. No? Kapag halimbawa sira ang board, palit agad. At ang kinagandahan doon, mayroong board na available. Then, magpapalit ng board, andar agad ang unit, at the same time, walang abala. Okay? So, yun po yung pagkakaiba ng magpapalit ka ng board at doon sa i-repair mo yung board. Hindi ko naman sinabing masama yung hindi ka mag-repair ng board. Kailangan balance ho tayo. Ibig sabihin lang kasi, customer choice po iyon. No? Kasi hindi naman kasi uso doon sa Saudi yung sige, ipulot natin yung board, then i-repair namin, magantay ka kung kailan matatapos. Kailan ka magantay ko kung kailan ka darating yung board na in-order namin mga parts. Walang ganun sa Saudi. Bihira po yun. Kasi majority po doon, pag sira ang board, palit agad. So, nung pinalitan mo ng araw na yun, at the moment, nung araw na yun, umandar ang unit. So, walang abala. Okay? So, ang disadvantage lang nun sa technician, kasi hindi na pag-aralan masyado ng technician yung problema ng board. Kasi nga po, by choice po ng customer yun. Ang gusto ng customer, palit ng board. So, kung nagpalit ka ng board, hindi mo na pag-aralan yung sistema. Ano bang sirang parts dito? Basta pag dead set, palit ng board. Ayan. So, yun lamang ho yung disadvantage doon. Pero syempre, technician ka pa rin. Hindi ka lang nag-repair ng board, no? Dahil nga sa choice ng customer na ang gusto ng customer, palit agad kasi talagang mahalaga ang oras sa ibang bansa, mga kamaster. Hindi pwedeng kuya-kuya ka lang doon. Hindi pwedeng i-pull out ko yan. Okay, pagdating siya, prepare natin yan. Walang parts available. Order tayo sa ganito. Walang ganun doon. Okay? Kaya nililinaw po natin. Hindi ibig sabihin, hindi ka na nag-repair ng board, hindi ka na technician. Hindi po ganun. So sabi mo nga, by level po yun. Halimbawa, pagpalit mo ng board, okay, umandar. Okay, di wala tayong problema ngayon. May kita yung company, ibig sabihin, so mabilis ang growth ng company natin at yung tiwala ng customer nakuha natin. At kung gusto niyo hong matuto, talaga, yung board na pinagpalitan, pag-aralan niyo. Mahalaga po na alam natin yung function ng parts. Okay, alam natin yung function ng capacitor, rectifier, marami, diode, yan, marami, chopper transformer. So malawak po masyado ang electronic, mga kamaster. Hindi ibig sabihin hindi ka marunong mag-repair ng board, hindi ka na technician. Maaaring yung level mo wala pa dito sa pagre-repair ng board, pero ang tawag sa'yo technician. Kasi may mga technician po, maraming uri ng technician. Technician ka ng washing machine. Okay? Pero hindi pa umaabot sa level mo na nagre-repair ka pa ng board. Ganun po 'yun. Ang tawag sa'yo technician. Halimbawa, technician ka ng elevator. Ang alam lang ng lalo doon sa Saudi, yung mga kasama nating technician elevator, palit lang sila, palit ng board. Lalo yung kasi yung company namin, Zemag yung elevator eh. Pagmamayari din kasi ni boss yung Zemag na brand ng elevator. Puro lang pulit ng board doon, walang repair doon. Puro lang palit, order, palit agad. So, kasi ang mahalaga doon yung oras. Kailangan sa araw na ito, umandar yan. Sa susunod na mga pagkakataon, halimbawa hindi available yung board, at least nakapag-order na tayo ng board. Ngayon, yung board na yun, kung gusto mong pag-aralan, pwede naman ho. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lamang ho natatapos yung pagiging technician sa marunong ka mag-repair. Kasi marami naman hong technician na maaalam mag-repair ng board.
talagang marunong mag-repair ng board, pero hindi ko naman sinabing master kasi walang perfectong technician. Si Ka-Master, inaamin ko na nagkakamali ako. Ang mahalaga doon, inaamin na natin nagkakamali tayo bilang technician. Wag tayo magpaka yung tipong technician ako, marunong ako mag-repair ng board. Alam ko na lahat ng error. Hindi pwedeng ganoon kasi isa lang ho ang perpekto ang Diyos. At tayong tao, hindi ho tayo perpekto. Kasi meron ho akong kaibigan technician ng mga TV, ang galing po nun, ang galing. Okay? Na nare-repair niya ho yung board. Pero pagkalipas ho ng 3 buwan, sira yung nire-repair niya. So ang tawag ba doon hindi technician? Technician pa rin naman siya. Marunong lang ho siyang gumawa ng board ng mga TV. Pero pagkalipas mong i-repair yung board ng TV after 3 months sira, ano ngayon? 'Di ba? Kaya nga po, ang technician ay by level po 'yan. Kasi may mga technician po, halimbawa aircon technician, balik tayo doon sinasabi ko, yung maintenance namin, no, marurunong silang mag-troubleshoot. Okay? Kasi tatlo, maintenance section, installation section, tsaka ducting section. Okay? Yung maintenance, taga-troubleshoot ng mga aircon na ini-install ang aming mga installer. Ito namang installer namin, hindi sila ang korte lang nila mag-install ng aircon. So, korte nila 'yun eh. Linyada nila 'yun eh. Ang alam nila, magkabit ng aircon, ilatag yung pipe, ilatag yung electrical. Yun lang, pero technician yun. Technician yun. Ibang level nga lang. Kasi hindi sila ang pagkakaalam nila, no, pagandahin yung installation, may quality yung installation, kasi yun po yung korte nila. Pero pagdating sa troubleshooting, hindi nila kaya yung ginagawa ng maintenance na to. Hindi rin kayang gawin na maintenance na to yung ginagawa nitong pag-install. Paano ba ang diskarte? Kasi pag sa installation, may dunong yan. Kailangan alam mo yung mahaba masyado at alam mo yung sobrang iksi na masyado. So, may mga level po yan. Ngayon, dumako naman tayo dito sa ducting. Ang trabaho naman ng ducting na to, kapag na-install na yung indoor unit, lalo pa yung mga concealed, yung mga package type, yung ducting naman, yung ducting section naman ho sa amin, sila naman yung naglalatag ng mga ducting, ilang diffuser ba yan, ilang damper ba yan, yan. So, ganun ho yun. Gaano kahaba yung ducting, yan, ilang branches, square diffuser ba yan, linear diffuser ba yan. So, dinaanan natin lahat yan. Kaya masasabi ko ng technician, no, by level po iyan. Kasi itong ating mga ducting, technician sila pero sa ducting. Okay? Pag may mga singaw yung ducting nila, ducting na nilatag nila, alam nila yan. Alam nila kung paano mag-adjust ng diffuser. So by level po yan. Hindi po kaya nitong ducting technician, yung ginagawa ng aircon technician, yung installation. Hindi rin kaya ng technician na to, yung installation. Hindi nila kaya yung ginagawa ng maintenance, yung troubleshooting, yung mga sumusuot kung saan-saan, yung mga nasa bubong talaga na troubleshoot. So by level po yan. Kaya ito lamang ho ang aking saloobin na hindi porket hindi ka marunong repair ng board ay hindi ka na technician. Mali po 'yon. Para kay Ka-Master, mali po 'yon. Kasi ang technician by level po 'yon, no? Halimbawa, marunong ka mag-repair ng board. No, pero hanggang dito ka lang, by level 'yan. Hindi mo pwedeng i-absorb lahat ng mga kaalaman sa electronics. Hindi mo kaya 'yan kasi ang ating isip, ang ating utak, may may elasticity 'yan eh. Parang memory yan eh. Kung kailangan mo ng pag-aralan, hindi pwedeng sabak ka lang ng sabak. Ganun po yun. So, halimbawa, nagkaroon ka ng idea sa electronics, pag-aralan mo. Pero by level po. Yung kagaya ni Ka-Master, kagaya po na ito. Ayan. Yan. Noong una, hindi ko naman to alam eh. Dahil nga sa nag-aral tayo, pinag-aralan natin, so nakuha natin yung mga trouble. Dahil siya namang ibinabahagi ko sa ating mga technician. Ngayon, kapag halimbawa, 7 blinks o 6 blinks, o alam mo agad kung anong problema. Kagaya ito, 7 blinks. O, ang sabi ng isang technician, compressor daw. Hindi po. Kasi kapag compressor, 6 blinks ang lalabas dito. So, technician ba yun? O, technician yun. Maaaring nagkamali lamang ho siya sa kanyang troubleshooting kasi hindi niya pa ito level. Pero hindi ibig sabihin na yung nagsabi dito na, yung nagsabi na ito, yung nag-check nito na 7 blinks ay compressor, hindi na technician. Technician po siya. Wala pa nga lang ho sa kanyang level na mag-repair na ng board o di naman kaya pag-aralan yung mga error codes ng ating mga inverter. So, lahat po tayo nagsimula sa wala. Maging si Ka-Master, nagsimula po ako sa wala. Nagsimula ako sa pag-aaral, nag-OJT. Naging tanga tayo minsan. So mas malala pang yung pinagdaanan ni Ka-Master sa service center kasi yung discrimination ng araw ng mga technician natin na senior na technician natin, hindi talaga ako tinuruan. Kasi sabi ko pagdating ng araw na pag natuto si Ka-Master, ituturo ko. Okay? So basta yun po pagiging technician, hindi po yan nakikita, no, marunong ka hindi. Marunong ka mag-repair ng board hindi po yan masasabing hindi ka na technician. Technician ka pa rin, ibang level nga lang. Okay? Ngayon, kung gusto mo talagang halimbawa, technician ka ngayon, ang linyada mo installation maintenance. Okay, marunong ka mag-ducting. So nasa iyo na yung ibang mga skills na yan pero hindi ka masyadong familiar sa electronic, mag-aral ka. Okay? Mag-aral ka. Ngayon kapag nag-aral ka, natuto ka na mag-repair. Wag naman magyayabang. Okay? Kapag natuto ka na mag-repair, no? So syempre, technician ka pa rin naman eh. Bakit ba nung hindi ka nag-aral ng electronics, hindi ka pa rin technician? Bakit nung dati ba nung hindi ka marunong mag-repair ng board, hindi ka technician? Technician ka. Hindi ka lang marunong mag-repair kasi level nga yan eh. Maintenance ka. Marunong ka sa troubleshooting ng mga aircon, mga conventional, 'di ba? Tapos marunong ka pa sa installation, marunong ka pa sa ducting. Tapos pagdating sa electronics, medyo mahina-hina ka, technician ka pa rin naman. Hindi ka pa lang umaabot sa level ng pagre-repair ng board. Yun po ang ibig kong sabihin. Kailangan alamin niyo po muna yung mga function ng parts. Yan, kasi pag alam niyo na yung function ng parts, hindi naman ho kayo basta-basta mahihirapan mag-troubleshoot. Ngayon kapag marunong na kayo sa electronics,
technician ka pa rin ba? Technician ka pa rin. Nadagdagan lang yung kaalaman mo bilang isang technician kasi ang kaalaman po sa electronics ay achievement po yan ng isang technician. Dagdag sa achievements po yan ng isang technician yung meron kang kaalaman sa electronics kasi wala naman ho talagang perfect sa electronics. Ang mahalaga lang po doon bilang isang technician, meron kang puso, meron kang isip, meron kang gawa, pagmamahal sa sarili mo, pagmamahal sa customer. Hindi ka nang loloko. Tapat lang. Tapatin mo lang. Pag halimbawa, ma'am, hindi ko ito kaya, pasensya na po. Ayan, dapat marunong po tayong tumanggi. Halimbawa ito, hindi ko kayang i-repair. Tinanggihan ko, ma'am, pasensya na, hindi ko kayang i-repair yan. Hindi ko alam yung trouble. Pero sa ibang pagkakataon, ni-repair mo to. Nakuha mo yung problema, ni-repair mo, umandar. Technician ka ba? Technician ka pa rin. Dito lang, tinanggihan mo lang ho ito kasi hindi mo siya kayang i-repair kasi hindi mo alam. Ang tawag doon, nagpakatotoo ka lang. Hindi mo siya kayang i-repair kasi hindi mo alam yung trouble. Tinanggihan mo, nagpakatotoo ka. Hindi ka na ba technician? No, technician ka pa rin. Nagpakatotoo ka lang, hindi ko yan kaya. Ngayon, sa ibang pagkakataon, ito kaya ko. Kasi alam ko yung function nito. Ganun ho yun. Kailangan nagpakatotoo tayo. Pag hindi kaya, tanggihan. Pag halimbawa, tinanggihan mo to kasi hindi mo alam kung anong trouble. Sa ibang pagkakataon, pag-aralan mo na, ano bang problema ng ano na yun? Ba't hindi ko makuha? Hanggang sa makuha mo. Ibig sabihin, hindi pa napapanahon para makuha mo. Ganun si Kamaster. Si Kamaster patuloy pa rin sa nag-aaral. Hindi nga lang ho tayo masyadong exposed sa mga board kasi tahimik lamang ho tayo pero nagre-repair ho tayo ng board. Tahimik lamang ho tayo. No? At ito, bibigyan ko kayo ng idea. Ito, pinahirapan ho ko na itong walang hiya na to. Yan, yung ano ho na ito, na-post ko na ho ito sa ating Facebook page. Nagbiblink ko ito ng mabilis, na-post ko na ho yan. No, pinag-aralan ko, hindi ko makuha. Gusto ko nga sanang itapon na lang to, sunugin na lang to. So, yun, chinek ko lahat ng parts, yung function ng parts, okay, yung 7805 na transistor, yung regulator, yan. Mayroon naman, may 5 volts naman, may 12 volts naman sa secondary, okay naman. Yun, isang linggo akong binangungot dito sa board na ito. Nagpakatotoo lang ako, hindi ko kaya to eh. O, pinag-aralan ko. Yun lang pala, may nakita akong napakalit na problema. Ayan ho. Teka lang ha. Basta ito totoo yan oh. Sunog ho pala yung yung SMD diode. Ayan oh, SMD, manapakaliit. Oh, sunog ho yan, hindi lang mapokus, okay lang. Ayan, sunog lamang pala kaya talagang bumibitaw yung ating nagsi-switch siya, nagkakaroon ng power supply papunta dun sa outdoor unit. Yung nga lang bumibitaw dahil nga shorted ho yung ating SMD. Yun. So, pagkalipas ng isang linggo, nakita natin yung problema. Bakit? Pinag-aralan ko. Ibig sabihin ba nung hindi ko to na-repair, nung hindi ko nakita ang problema, hindi na ako technician? Technician pa rin ako. Technician pa rin tayo. Okay? Hindi tinantanan ni Kamaster hanggang sa hindi nakita ng problema. Ang lit-lit ang problema ho. Oh, ito lang oh. Akalain mong sa pagkalit-lit na to, ito lang palang problema kasi nakapokus tayo sa mga malalaking parts. Ang hindi natin alam, ito. Pero pinagtiyagaan ni Kamaster na hanapin, ito lang pala. Ayan. So kung lamang ho, hindi po natatapos at hindi natatapos lamang sa porket hindi ka na marunong mag-repair ng board, hindi ka na technician. Hindi po. Ang technician ay by level. Okay? Kasi hindi po kaya yung technician na nasa level 1, hindi niya kaya yung level 2. Yung level 2, hindi naman kaya yung level 3. Ganun po yun. Kasi kaya nga po tayo nagkaroon ng technician, nagtutulungan po tayo. Diba? Kamaster, ano bang problema pag ganito? Ayan, ito, ganyan yan. Itong problema niya. Tutulungan. Huwag tayo magpataasan ng ego. Mali ho yan. Nagtutulungan ang mga technician ha. Yun. Kung halimbawa man, dumating sa point na marunong na talaga tayo, alam na natin yung pasikot-sikot sa board, alalahanin natin na hindi rin tayo perpekto. Kahit alam natin yung parts, yung mga function ng parts, kasi ang electronic talaga, mahiwaga po yan. Ang alam natin, okay na. Na-repair mo, nakita mo yung problema, pinadala mo sa customer, okay. Pagdating ng ilang buwan, nasira ulit. So, nasira yung nilagay mong parts. So, di ba? Ibig sabihin, pagpapatuloy lamang ito na hindi po natatapos yung pagiging isang technician sa marunong ka na mag-repair. Kasi sabi ko nga, may mga kilala naman tayo marunong mag-repair pero sablay. Diba? Marunong mag-repair. Ang galing niya sa electronics. Nako, marami tayong kakilalang ganyan. Lalo diyan sa Santa Cruz, Manila. Nako, may mga tropa tayo ang gagaling mag-repair ng board ng mga washing machine, ng mga audio video, yan. Pero inaamin nila na syempre, sablay talaga minsan. Yan. So, ganun po, Basta masasabi ko, marunong ka mag-repair ng board o hindi, technician ka pa rin. Ibang level ka nga lang. Okay? Ibang technician ng TV. Yung technician ba ng TV marunong mag-install? Hindi. Yung tawag doon, technician ka pa rin. So, ganun lamang ho yun. Yung technician ng aircon, marunong ba mag-repair ng TV? Hindi. Pero ang tawag doon, technician ka pa rin naman. Okay? Ang technician, by level po yan. Huwag lang ho tayo magpayabangan mga kamaster. Okay? So, kagaya ho nito, yan, dahil nga alam na natin yung function ng parts, kapag nag-blinks po yan, so, at least, di ba, alam na natin ang problema ay filter capacitor o IPM. At pangatlo, sabi ko nga, dagdagan ko yung kaalaman nyo, check nyo rin ho yung evaporator fan. Kapag shorted ho ito, lalabas ho yung 7 blinks kasi ito pong 7805, kapag 7805 yun, 7805, yan po yung sumusupply sa ating fan at yung sa ating relay at sa system. Yung 5 volts naman para naman yan sa mga sa door switch, sa mga sensor, ibang function. Ang mahalaga dyan, alam nyo yung function ng bawat parts mga kamaster,
dapat alam nyo ang function ng parts kagaya nito, 7 blinks. So at least nung pag napanood nyo itong vlog ko, magkakaroon agad kayo ng idea. So matututo kayo. Kaya tayo natututo dahil sa ibang tao. Ano po ha? Natututo tayo dahil sa ibang tao. Tama sabi mo. Hindi yung pwedeng, hindi magaling na ako. Napakagaling ko na. Hindi ko na kailangan ng mga technician. Hindi pwedeng ganun. So masyado tayo mapagpaimbabaw niyan. So kailangan mahinahon lang tayo, kailangan mapagpakumbaba tayo, kailangan ina-accept natin na may pagkakamali tayo at may pagkukulang tayo kasi hindi nga ho tayo perpekto. Isa lang ang perpekto, ang Diyos, mga kamaster. Okay, so i-repair na ho natin ito mamaya-maya lamang ha. Basta ang masasabi ko doon sa post ni Sir Emo, wala naman ho tayo nakitang problema doon sa kanyang video. Ang gusto lang ni Sir Emo, pag-aralan nyo yung function ng parts. Yan, ini-interpret lang ang ating mga kababayan na technician yung yung caption na yun. Okay, so sana nakatulong itong munting video, munting kaalaman ating ibinahagi sa ating mga kababayan technician na kapag 7 blinks, tatlo na ang problema: filter capacitor, IPM at itong evaporator fan. Kapag shorted, lalabas ang 7 blinks. Okay, so maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.